Ayan, nandito na ako mga besh. Dito sa aking pagbo-volunteerin. Magbe-bake kami ngayon ng mga cookies para sa Anzac Day. Ganon. Hindi ko pa pwedeng ipakita kasi for privacy purposes. Ganyan. Alam niyo naman dito eh. 2 hours later. So, lunchtime ha? At doon ako sa umpisa. Nilagay ako dun sa packaging. Sa packing team. So, yung mga biscuits na na-bake na, nilalagay sa plastic and then with basta may something na parang maliit na buto or buto yun. Basta sa halaman, basta yun yung, symbol ng Anzac. Mali ako, sorry. Basta symbol siya sa basta ang hirap naman. Basta pakita ko na lang sa photo. And then may ribbon and then itatali yon doon sa packaging. Mainit. Mali ako na suot. And then maya tinawag ako doon sa kitchen na, sa rolling. Yung iba gagawing balls yung ano tawag dito? Ayun, hindi na kasi ako nagbe-bake. Bata. Basta yun. Ang hirap. Teka lang, tatawid ako. Yeah, that's it. $2. Okay, thank you. One second. Ang binili ko yung summer days. Merong apple, orange, lemon, and watermelon. Fresh juice. Kung nakikita nyo yan, pazin siya kung hindi. So, ito siya. Siyempre, pa-healthy tayo, no? Ano ba? Tea Hut Tasmania. So, ayan. Iba na naman ang lighting dito. Nakikita na totoong kulay ko. Charot. So, ayun. Ano pa ba sabihin ko? So, ayun na nga. Doon tayo sa balik tayo sa akin. Pino-point out. Kasi, aminin natin, dumaraan tayo sa point ng buhay natin na minsan, feeling natin wala na tayong silbi. Yung parang nalolos tayo sa mga bagay-bagay. Alam mo yun? Ang hirap na ito. Baka malakas boss ko. So, yung feeling mo wala kang importansya sa mundo. Wala kang goal, wala kang reason to live. Ganyan. Minsan tumarating ka dun sa ganun kahit ang dami-daming blessings sa'yo ni God. And that's normal, you know? Time out muna. Pahinga ka lang, and then pray. Ito yung ginagawa ko, pray. And then, kasi malaking importansya important ng praying para sa akin. Kahit sino pa yung pinaniniwalaan mo, kahit ano pang tawag mo dyan, basta ako sa God ko. Hi! Thank you! Hi lady daw sa akin, sabi mo. Doon tayo sa may food court. Ano? So, dito tayo. Dito. So, ayun. Pag nawawalan ako ng pag-asa, siyempre meron ka mga friends naman na to help you out, to guide you. If hindi ka taong vocal, gusto mo lang sinasarili lang yung problema, that's fine. That is totally fine. Yes. Okay, where am I gonna sit, you know? I'll just look for available table. It's so packed, full packed here because it's lunchtime. Uy, saan ako uupo? Dahil, dito dahil. Okay, dahil. Tinitingnan ako ng mga tao dahil. Kasi nga dito dahil, ang privacy nila ay super pinahahalagahan, ganyan. Sandali, I think I'll just have to go on. Ayoko dito. Dito ako. Dito
Pagod ako. Ay, ang dami namang gamit. Bakit? So, ayun. So, sandali. So, ayun. So, ako kasi, hindi kasi ako ma-friendly na tao. Charot. Konti lang yung friends ko. Kasi konti lang yung mga konti lang sila. Ito siya. Nasaan kita? Diba? Spring is in the air. So, ayun. Ang hirap din kasi, besh, kapag wala kang masyadong kakalala dito. Hindi naman sa ayoko makipag-mingle sa mga tao, ano. Okay lang naman yung mga tao dito. Kaya lang, syempre, iba pa rin kasi kapag ikaw ay introvert. Introvert by what do you call that? By choice, ganyan. Kasi di naman talaga ako introvert. Nasa Pilipinas ako. Dito lang ako naging introvert. Nakakatakot kasi, besh, ang mga bagay-bagay. Ang mga na-experience ko, ano. Siyempre, kasi, di ba nga, mag-isa nga lang ako dito, ano. Iwan nga ako ng ex ko, na. So, kinailangan kong mamuhay, kinailangan kong mag-adapt sa change, sa situation. At the same time, kailangan kong mabuhay. Yan. Ang sarap. Okay na ako sa ganito. And then, ayun. So, hindi ako, pag nakakilala ko ng mga tao, friends ko sa work, ganyan, work. Tapos, kanya-kanya na, pag after na ng work, ganun ang nagiging situation. Yung mga friends naman ako dito sa Tassie, mga workmates ko, ang treatment ko sa kanila is talagang family, ganyan. Karamihan sa kanila puro sila lalaki. Alam mo naman ako, one of the boys. Mas gusto ko kasi kasama mga lalaki, alam mo yun, kasi they are straightforward, walang drama, walang arte. You know, if you know. Kasi ganun. Ang dami ko na kasi naging ano, ang hirap magsalita. Nakaaway. Nakaaway ng mga Pinoy, mga babae, Pinay. Kasi ano yun, hindi ko naiintindihan. May mga Pinoy dito na yung takot, hindi ko alam kung anong kinakatakutan nila, maagawan sila ng posisyon or whatever. Kasi sa society, ganyan. Yung mga feelingerang dapat sila yung mataas, sila lang yung pwede dito. Yung mga ganong Pinoy. Kaya I'd rather have friends, be friends sa ibang lahi. Kasi ibang lahi, open. Walang grab mentality. Ganyan ba? Tayo lang naman mga Pinoy mga ganyan. Kaya, mas okay ako na na solo. Kung makakakita ng makakasama ng mabuting tao, di salamat. Kung hindi, ito solo. Ganyan. Di ba na ako? Teka lang, titignan ko may oras. Itong iniinom ko, $8.90. Diba? Large siya. I-multiply mo na lang sa 37 pesos. Yan ang halaga nito. Tapos ayun, nakatayo doon sa pinag-volunteeringan ko ngayon. Nakatayo, tapos nag-roll ng pang-cookies.
So, nasa gilid ko, nasa likod ko yung mga oven. So, mainit, no? Tapos, saka ganito ako, no? Ganda. So, i-roll ko na to. Tapos, binibigyan naman kami ng ano, ng drinks. So, namili ako kanina, sabi ko, ano, orange juice. Pinili ko. Okay naman. May gloves naman. But, yeah, you know. And then, dalawa lang kami masasabi ko pa naman yung pangalan ng company ko. Dalawa lang kami ngayon na nag-volunteer. Akala ko marami kami. Si Nathan, yung kasamahan ko sa Outbound before. So, yun yung isa sa mga friends/family ang touring ko. Ayun. So, dun siya sa dun siya sa area na yung kapag i-deliver na and then you have to like put some logos or kasi something ganon. Dun siya sa area. Ako dun ako sa kitchen talaga. Sa oven area. Okay naman. Nag-enjoy naman ako. Madaldal naman yung mga kasamahan ko. Mga puti. Ako lang yung yung international. Halo-halo. Babae, lalaki. So, nagro-roll lang kami nun. Parang pa-ball. And then, nilalagay na namin sa tray. 6 pieces na balls. So, para pag naluto na siya sa oven, 6 pieces na cookies. Tapos, binibigay sa packing area. Papalamigin and then ilalagay sa plastic. And then, another area, mag-ribbon with that symbol ng celebration of Anzac. And then, for distribution, for delivery, ganon. Ganon yung team by team. So, doon ako sa sa main role. Main role. Yun. So, yun na nga, besh. Super grateful ako sa company ko kasi they're allowing me talaga na ma-expose sa mga ganitong klaseng organization. Kasi, besh, may moment ako sa life ko na parang, well, lahat tayo dumaraan doon sa ganong moment. Yung midlife crisis, something, hindi ko alam exact name, but yun. Which is, as a human being, you really just have to cope up, keep up, and look for outlet na masasatisfy yung hunger mo for something na mabavalue mo yung life mo, malalaman mo yung goal mo, malalaman mo yung worth mo as a person. Ikaw ba ay nagiging tao pa rin, ganyan. So, ayun. Sasali ako sa ganito. Bayad to. So, yung per day ko sa work ko, meron lang kaming parang quota for volunteering. 2 days yun in a year. Pag outside na ng 2 days na max, i-VVL mo na yun. So, they're allowing still. So, ako ngayon yung second day ko. Kasi yung first ko, di ba, naalala nyo? Yung punta ako sa op shop ng nagsort ako ng mga damit. And then, yung mga proceeds nun, ibibigay sa organization na nag-help ng mga mga mahirap, mga walang bahay, mga homeless, ganon, dito sa Australia. Ganon. Dati, naka-feel ako na sabi ko sa sarili ko, gusto ko magkaroon ako ng value, ng worth na mapaproud sa akin si God. So, sabi ko, magpaaral kaya ako elementary, high school ng mga kids. Nasa Pinas ako, yun yung naging plan ko. Kasi yun yung hunger sa loob ko na gusto kong ma-satisfy, gusto kong
ma-feed yun. And then, there was, plan pa na bibili ako ng mga goods like rice, mga dalata, mga noodles, and then I will pack it, and then I will go sa streets, and then I'll give it to the people na homeless din, na kailangan din ng help sa Pilipinas, nung nasa Pilipinas ako. So, I had that plan before, bago ako pumunta dito sa Australia. Ganun mga things, besh, as a human being, which is normal, okay? Kasi meron kasi akong isang kaibigan na nakausap recently. Yeah, so, I will not name names, pero yun, sana dun sa conversation namin na short na yun, naka-help ako in my own little way ng pag-boost ng kanyang nararamdaman, ganyan, ha? Kasi huwag ka mawala ng pag-asa, friend. And it's normal, okay? Ganito yung mga nangyayari. Magulo, oo, yan. Pero that's fine. You will be fine. Just hope and pray. And then I have a friend naman na meron siya pinagdadaanan. And wala kasi ako sa Pilipinas to help him. Sinabi ko lang sa kanya talaga na mag-pray. And then, natutuwa ako kasi nag-post siya. Sumali na siya ngayon sa umattend na siya sa CCF. CCF ba yun? And then, sabi niya, parang positive na siya doon. Which, I am happy to know na sana nakatulong yung mga words ko, encouragement words ko sa kanya. Kaya naka-attend na siya sa CCF. Which kasi, para sa akin, as human being, kahit highs or lows ng moment ng life natin, para sa akin si God talaga. Si God talaga palagi dapat. Kahit masaya ka, isipin mo pa rin si God, masalamat ka, pag malungkot ka, down ka, isipin mo pa rin si God. Kasi besh, pag wala si God sa buhay mo, besh, kahit saan ka pa pumunta, lupalop ng mundo, ano pang tagumpay mo, ano pang lugmok mo, kailangan mo si God. Kasi may mga tao kasi diba ng pagmasaya, nakakalimutan na si God. Pag successful na sila, nakakalimutan na si God. Naaalala lang nila si God pag sad sila, pag lugmok sila. Diba may mga ganong tao, which I understand. Kasi meron din akong ganong mga moments sa buhay ko. Dali, baka na naman ako ay late na. Uy! 12:11 na. 30 minutes lang to kung alam ko. Lunch. Maglalakad pa ako, no? So, good luck. Yan ang mall. Para lang siyang iba yung mall ng Pilipinas. Malalaki ang mall ng Pilipinas. Ito maliit, besh. Kaya, naiintindihan ko yung mga foreigners pag pupunta sa Pilipinas, yung na-amaze sila sa mga malls natin. Kasi we have big, massive malls. Dito, parang ATC, mas malaki pa nga ATC. Parang kasi maliit lang siya na community like this. And then, that one is a mall already. You know? Ibirisan ko na please mamaya na ulit, okay? Maka na niya. So, ayan, done na tayo, Joy! Besh! Tapos na tayo, done. Teka lang. Nasa parking lot ako no? Let's see. Okay, so, ayan, pulang-pula baga. Kasi, kailangan maglinis kayo after yung gamitin yung pantry.
yung kitchen. So, alam niyo naman, basta mga pangmalakasan na mga linisan, ano. Pulang-pula ako dyan, Jai. Sandali, tatawid ako eh. Dali lang. Ay, sandali. Okay, takbo. Ayan! So, tapos na. Ay, kasi hanggang 3:30 lang. Tapos, 30-minute na biyahe balik sa office. Kasi mag-focus ulit ako, no? Eh, ang shift ko ngayon hanggang 5. So, 9 to 5. So, yung 4 to 5 p.m., magkatrabaho pa ako ng mga besh. So, ganun. So, pagkatapos mong tumulong, babalik ka sa realidad. Charot. So, kailangan mong magtrabaho. Dito ang alam kong terminal ng bus. Alam, baka mawala pa ako, di ba? Ay, sus. Asan ba gayong? Oo, alam ko dito yun. Tama. Uy, naku, Diyos ko, Lord. Hindi siya pedestrian, so hindi ako pwedeng magbaliwala ng mga cars. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Excuse me. So, ayan na. Overall, masaya ako kasi alam mo yun, nakalabas ka, tapos nakatulog ka, tapos ang mga kasama mo walang ano bang tawag sa ganun? Walang pinipili, Jai. So, lahat kayo magkaka-leven. Pagtutulungan, ganyan. Ay, ang drama ko. Sorry. Pero gano'n na nga. So, eto na. Napakita ko sa inyo yung lang pala talaga ako. Ganito talaga ako. Pawisan ako. Tapos pala, siguro kasi may allergy kasi nga ako sa alikabok. Tapos, init. May allergy ako. Pero imo Pinoy ako ha. Pero may allergy ako sa ganun. Napaka-arte Napaka-arte ng katawan. So, ayun. Napakita ko na talaga sa inyo. Plus, alam niyo naman dito, mahirap mag video pag may mga nasa background ng mga tao kasi yung privacy nga masyadong dito sinusunod. Teka lang, ayusin ko lang tong sleeves ko. Ayan, nasa bus na ako. 3:39. So, nag-message na ako sa team lead ko na nag-bus ako kasi earlier nag-Uber ako. Iyon ko mag-Uber kasi mahal papunta sa city. Kasi malayo nga. In short, baka malit ko. Kasi dapat 4 to 5 o'clock. Naka-login ako, no? 3:39. Pinakita ko naman yung screenshot. Delayed yung bus. And then, 3:39 dumating. Saktong 3:39 talaga. And then, bababa doon sa terminus ng 4:11. Maglalakad pa ako. So, mga 4:15. Mga 4:20. Makakalagin ako. Ganyan. So, hanggang 5 o'clock na, magkakalis pa rin ako. Ganun. So, yan. So, overall, sabi ko kanina, masaya sa puso. So, pag every time nakaka-feel ako yung worth ko, yung hindi validation as a human, pero yung worth mo na, ano ba, may silbi ka ba? May silbi ka ba sa mundo? Ganun. Pag nagkahanap ako ng ganito ginagawa ko, nag-volunteering ako, which sobrang kakaiba sa feeling. Kasi yung mga nabavolunteeran ko, organization na talagang alam mo yun, at kakaiba experience, besh.
alam nyo yan sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas sa mga corporate organization. Basta yun. Alam nyo na yan. So, ayun. Basta yan. So, ayun lang mga besh. Share ko lang sa inyo para for today. Kahit hindi po kayo nasama doon sa mismong area kasi bawal nga ang camera, bawal ang cellphone. Ayun. Pag meron akong kakilala na makapasok sa work ko, maiintindihan nyo o maiintindihan niya kung ano sinasabi ko. Diba? Mag-volunteering din siya. So, yun lang. Maraming salamat. See you again. Salamat sa panonood. Sandali. Mag-burp ako sa orange juice ako. Sorry, excuse me. So, yun lang. See you again. Thank you for watching.